Ang hangin sa Maynila ay laging may dalang kakaibang timpla. Amoy tambutso, minsan amoy lutong ulam mula sa kalapit na karinderya. At higit sa lahat, ang amoy ng pawis at pagsisikap. Para kay Luna, ito ang simoy ng buhay. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, nakahanda na siya sa pagharap sa isa na namang ordinaryong araw sa kanyang hindi gaanong ordinaryong buhay. Nakatanaw siya mula sa bintana ng kanilang maliit na apartment sa Sampaloc. Sa ikalimang palapag, kitang-kita niya ang pagdagsa ng tao sa kalsada. Ang mga jeep na umaharurot. Ang mga nagmamadaling estudyante na may bitbit na libro. Siya ay isa sa kanila. 2 taon na niyang ginagapang ang kursong business management sa isa sa mga prestiyosong universidad sa bansa. Salamat sa kanyang scholarship. Hindi ito madali, maliban sa pag-aaral. Nagtatrabaho rin siya sa gabi bilang isang part-time barista sa isang coffee shop malapit sa campus. Lona, gising na. Ang araw. Baka malit ka sa klase mo. Ang malambing na tawag ng kanyang ina, si Aling Nena mula sa kusina. Ngumiti si Luna. Ang boses na iyon ang kanyang lakas. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Kinuha ang suklay at inayos ang mahaba, itim niyang buhok. Sa salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Simpleng mukha, mapungay na mata, at balat na bagyang ininita ng araw. Walang kahit anong kakaiba o nakakaakit sa kanya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mayroon siyang kakaibang determinasyon at pangarap. Kumain ka muna, anak. Pinrituhan kita ng toyo at may kape na. Sabi ni Aling Nena nang makarating siya sa maliit na hapagkainan. Salamat, inay. Tugon ni Luna habang umuupo. Hinalikan niya ang pisngi ng ina. Ang pagkaing simple, ngunit punong-puno ng pagmamahal ay tila energy drink para sa kanya. Pagbatihin mo ang pag-aaral mo, anak, ha. Malapit mo nang matapos. Konting tiis na lang. Paalala ng ina. Opo, inay. Gagawin ko ang lahat para makatapos at mabigyan kayo ng magandang buhay. Pangako ni Luna. Hindi ito pangako sa hangin. Ito ay panata na nakaukit sa kanyang puso. Ang makitang maaliwalas ang mukha ng kanyang ina. Malayo sa pagod at pag-aalala. Ang kanyang pinakamalaking pangarap. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Luna. Hinarap niya ang siksikang biyahe sa jeep, ang init ng araw at ang ingay ng syudad. Sa kanyang paglalakad patungo sa universidad, dinadaan niya ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas. Ang mga estudyanteng nakasuot ng pang-designer na damit at ang mga bulungan tungkol sa mga pinakabagong gadgets at destinasyon sa bakasyon. Hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang isip ay nakatuon sa kanyang mga readings at sa nalalapit na exam. Pagpasok niya sa building ng business ad, sinalubong siya ng pamilyar na muka. Oh, look, who's here? The scholarship queen? Boses iyon ni Bianca Valdemar. Si Bianca, ang perpekto, ang maganda, ang mayaman sa panlabas. Sa kalooban, alam ni Luna na si Bianca ay isang malalim na balon na insecurity na tinatakpan ng kayabangan at pangutya. Mayaman ang pamilya ni Bianca. Nagmamayari ng isang malaking kumpanya ng real estate. Halos lahat ng gusto niya ay nakukuha niya sa isang kumpas lamang ng kanyang daliri. At para kay Bianca, ang mga tulad ni Luna ay pawang palamuti lamang sa kanyang perpektong mundo. Mga taong pwedeng pagtawanan at ipahiya para mas magningning siya. Good morning, Bianca. Tugon ni Luna. Walang bahid ng galit o inis sa kanyang boses.
Sanay na siya. Para itong pang-araw-araw na doses ng mapait na gamot na kailangan niyang lunukin. Good morning. What's so good about it? Ang aga-aga. Makakakita ka ng isang taong amoy jeep. Pabulong na komento ni Bianca sa kanyang mga alipores na kanwari ay hindi naririnig ni Luna. Ngunit sapat ang lakas ng boses niya para marinig ng lahat sa hallway ang kanyang sinasabi. Ngumisi ang mga kasama ni Bianca. Sila ang kanyang mga mean girls. Sunod-sunuran sa bawat utos at tawa niya. Dire-diretso lang si Luna sa kanyang upuan. Umupo at binuklat ang kanyang libro. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang tenga sa mga bulungan at tawanan. Ang kanyang utak ay programado upang mag-focus sa mas mahalagang bagay. Hindi ka ba naiinis sa kanya, Luna? Tanong ni Marco, ang kanyang matalik na kaibigan at blackmate na umupo sa tabi niya. Si Marco ay isang computer genius na may sariling mundo. Bihira siyang makialam sa mga dramahan. Ngunit alam niyang nasasaktan si Luna sa mga pangungutya ni Bianca. Kung iintindihin ko pa sila, Marco, wala na akong matututunan. Sagot ni Luna nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Bianca. Mas mahalaga ang diploma ko kaysa sa kanilang walang kwentang opinyon. Ngumiti naman si Marco. Ipinapakita ang kanyang suporta. Tama ka dyan. Ang ganda mo pa naman. Bagay ka sana sa mga pelikula. Biro niya. Tigilan mo nga ako, Marco. Kailangan kong mag-review. May quiz tayo mamaya. Tumatawang sabi ni Luna. Sa loob ng klase, nanatili si Luna na focus. Siya ang tipo ng estudyante na laging nagtataas ng kamay at sumasagot sa mga tanong ng propesor. Hindi para magpasikat, kundi dahil talagang naiintindihan niya ang lesson. Ito ay lalong nagpapainis kay Bianca na kahit mayaman at maganda, ay laging nasa likuran ang grades. Matapos ang klase, habang papalabas si Luna, narinig niya ang boses ni Bianca. Alam mo, Angela, tawag ni Bianca. Nagpaparinig na maling pangalan ang tinatawag. Hindi ko maintindihan. Bakit ka pa nagpapakahirap? Sayang lang ang scholarship. Dapat sa akin na lang ibinigay yan. Anyway, sa susunod na linggo, pupunta kami sa Europe for spring break. How about you? Saan ka magbabakasyon? Sa CR ng eskwelahan? Natahimik ang ilang estudyante na nakarinig. May nagpigil ng tawa. May nag-iwas ng tingin. Huminto si Luna. Daan-daan siyang lumingon kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay walang galit. Tanging pagkalungkot lamang. Hindi lahat ng tao, Bianca, pare-pareho ang yaman. At hindi lahat ng tao ipinagmamalaki ang yaman na hindi naman pinaghirapan. Mahinang sabi ni Luna. Hindi niya tinaasan ang boses, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Nagtawa na ng mga kasama ni Bianca, ngunit may ilang mukha na nagpakita ng pagkaunawa at paghanga kay Luna. Kahit kailan, hindi sumasagot si Luna sa ganitong paraan. Palagi lang siyang tahimik. Ngunit bago pa makasagot si Bianca, isang matandang propesor, si Professor Reyes, ang lumabas sa kanyang opisina. Miss Valdemar, Miss Luna, are there any issues here? Nagsitahimik ang lahat. Wala po, Professor. Nag-uusap lang po kami. Agad na sagot ni Bianca na medyo namutla. Kung ganoon, Miss Valdemar, you should be in your next class. And Miss Luna, good job on the quiz. Sabi ni Professor Reyes. Naglakad na si Luna. Dala ang kanyang mga libro at ang dignidad na hindi kailanman kayang bilhin ni Bianca. Sa puso niya, alam niyang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang wallet, kundi sa tibay ng kanyang karakter at sa ilalim ng kanyang pananampalataya. Sa pagtatapos ng araw, habang papalabas siya sa universidad at patungo sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho, nakaramdam si Luna ng bahagyang lungkot.
Oo, matapang siya. Ngunit tao rin siya. May mga sandali na napapaisip siya, bakit kaya ganito ang kanyang buhay? Bakit kailangan niyang maging matatag at laging ipagtanggol ang sarili? Naisip niya ang kanyang ina, ang tanging pamilyang mayroon siya. Ito ang dahilan. Para sa kanya, kakayanin niya ang lahat. Kinabukasan, araw ng linggo. Walang pasok si Luna sa universidad at walang trabaho sa coffee shop. Ito ang araw na inilalaan niya para sa kanyang ina. Tutulong siya sa mga gawaing bahay. At kung minsan, aayain siya ng ina na magsimba. Paggising niya, may isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. May kasama itong simpleng card na nakasulat. Maligayang kaarawan sa pinakamamahal kong anak. Mahal na mahal kita. Ngayong araw pala ang kanyang kaarawan. Halos makalimutan niya na. Dahil sa dami ng iniisip, nawawala na sa kanya ang mga personal na okasyon. Dahil doon ay labis siyang natuwa. Pinilit niyang maging masigla sa kabila ng pagod. Binuksan niya ang maliit na kahon. Sa loob, nakasiksik sa isang malambot na tela ay isang piraso ng alahas. Isang hikaw. Hindi ito mamahalin na hikaw. Ngunit elegante ito at may kakaibang charm. Gawa ito sa pilak na may detalyadong ukit ng isang kakaibang simbolo na kahawig ng isang intertwined na A at L. Ito ay lumang hikaw. Halatang minanapa sa kung sino. Ngunit maingat itong inalagaan. Lumabas siya sa gilid at sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina. Maligayang kaarawan anak. Sana magustuhan mo ang regalo ko. Salamat po inay. Gustong gusto ko po. Sagot ni Luna habang sinusuot ang hikaw sa kanyang kanang tenga. Ang ganda po. Saan niyo po ito nakuha? Nagbago ang ekspresyon ni Aling Nena. Tila nag-aalangan siya. Umupo sila sa sala at bumuntong hininga ang ina. Anak, may sasabihin ako sa iyo. Tungkol sa hikaw na iyan at sa iyo. Napansin ni Luna ang bigat sa boses ng kanyang ina. Umupo siya sa tabi nito at tinawakan ng kanyang kamay. Ano po iyon inay? Nakuha ko ang hikaw na iyan kasama mo. Sabi ni Aling Nena at yumuko. Hindi ka. Hindi ko ikaw tunay na anak. Parang gumuho ang mundo ni Luna. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Ano po ang ibig niyong sabihin, inay? Ang boses niya ay nanginginig. Nang makita kita, napakaliit mo pa. Siguro mga ilang buwan ka pa lang noon. Pagsisimula ni Aling Nena. Naglalakad ako noon sa isang liblib na kalsada. Pauwi mula sa trabaho. Bumaba ako sa bus at naglakad sa daan na madilim. Hindi ko makakalimutan ng gabing iyon. Umuulan ng malakas at may narinig akong iyak ng sanggol. Sa una, akala ko'y pusa lamang. Pero nang sundan ko ang tunog, nakita kita. Nakabalot ka sa isang kumot. Nakalagay sa isang karton sa tabi ng isang puno. May sulat sa ibabaw ng kumot. Pero nabasa na ng ulan at hindi na mabasa. Ang tanging nakita ko lang ay ang hikaw na iyan nakakabit sa iyong tenga. Dahil sa takot at gulat, binuhat kita. Hinintay ko ang sino man na maghanap sa iyo. Nagtanong-tanong ako sa mga kalapit na bahay at barangay. Nagpunta ako sa pulis din, pero walang naghanap. Lumipas sa mga araw, linggo, at buwan, at mga taon. Wala akong anak, Luna. Hindi ako binayayaan. Nang makita kita, pakiramdam ko, bigay ka ng Diyos sa akin. Kaya naman ay inalagaan kita. Pinalaki kita bilang sarili kong anak. At ikaw naman, itinuring mo rin ako bilang tunay mong ina. Hindi makapagsalita si Luna. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha.
Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang babaeng itinuring niyang ina, ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal at pamilya, ay hindi pala niya tunay na ina. Inay! Tanging nasabi niya at niyakap niya ang kanyang ina ng maigpit. Kahit hindi po kayo ang tunay kong ina, kayo po ang nagpalaki sa akin. Kayo po ang pamilya ko. Umiyak si Aling Nena. Salamat anak. Salamat at hindi ka nagbago. Pero Luna, kailangan mong malaman ng katotohanan. Hindi ko alam kung sino ang tunay mong magulang. Hindi ko alam kung bakit ka iniwan. Pero sana, balang araw, makita mo sila. Karapatan mong malaman. Buong araw, tulala si Luna. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sino siya? Saan siya nagmula? Sino ang nag-iwan sa kanya? Bakit? Bakit ginawa yun sa kanya? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso, naghahanap ng sagot. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang hikaw ay nasa kanyang palad. Tinitigan niya ang kakaibang ukit. Mayroon itong kakaibang enerhiya na tila nagkukubli ng isang malaking lihim. Sa kanyang pagtulog, nagsimulang dumalaw sa kanya ang mga kakaibang panaginip. Isang malaking mansyon na may malawak na hardin. Isang babaeng kumakanta ng isang pamilyar na awitin. Isang kundiman. Isang lalaking may galit na tingin na sumisigaw ng kung ano na hindi niya maintindihan. Ang lahat ay malabo. Tila mayroong tabing na nakaharang sa kanyang alaala. Ngunit ang isang bagay na malinaw sa kanyang panaginip ay ang parehong hikaw na suot-suot niya. Ang babaeng kumakanta ay may suot din ito. Ang mga panaginip na ito ay nagsimulang maging regular. Bawat gabi, ang mga imahe ay nagiging mas malinaw, mas detalyado at parang may isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit na gustong lumabas. Isang araw, sa universidad, habang nagkaklase sa Philippine History, nagpakita ang propesor ng isang slideshow tungkol sa mga makasaysayang pamilya sa Pilipinas. Isa sa mga slides ay nagpakita ng isang lumang larawan. Isang pamilyang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. May eleganting mansyon sa likuran. Ito ang pamilyang Alcantara. Isa sa mga pinakamatandang pamilya ng negosyante sa bansa. Paliwanag ng propesor. Kilala sila sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya, sa kanilang mga philanthropic activities, at sa kanilang matinding pagpapahalaga sa sining at kultura. Pero hindi ang kasaysayan ng pamilya ang nakakuha ng pansin ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang babae sa larawan, ang ina ng pamilya Alcantara. Sa tenga nito, may suot siyang hikaw. Halos kapareho ng hikaw na bigay ng kanyang kinagisnang ina. Ang ukit, ang disenyo, ang pilak, lahat ay magkapareho. Parang kinilabutan si Luna. Napatingin siya sa hikaw sa kanyang tenga. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Maaari kayang may koneksyon siya sa pamilyang ito. Ang mga panaginip, ang hikaw, ang lihim ng nakaraan ay nagsisimula ng maging malinaw ang isang nakakagulat na posibilidad. Mula ng araw na iyon, hindi na mapakali si Luna. Ang larawan ng pamilya Alcantara at ang pamilyar na hikaw ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sa bawat pagtulog, mas nagiging bibid ang kanyang mga panaginip. Ang kundiman, ang malaking mansyon, ang galit na tinig ng lalaki. Para mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakadikit. Pagkatapos ng klase, agad siyang nagtungo sa library. Ginamit niya ang lahat ng available na resources para magsaliksik tungkol sa pamilya Alcantara. Nagukay siya sa mga luma at bagong pahayagan, mga artikulo sa magazine, at mga online archives. Unti-unti, nabuo ang isang larawan ng nakaraang trahedya.
Ang mga Alcantara, partikular si Don Fernando Alcantara at Doña Elena Alcantara, ay mga prominenteng personalidad. Mayroon silang 3 anak, isang panganay na lalaki na si Arthur, isang bunsong babae na si Sofia, at ang gitna na si Aniela. Ang pangalang Aniela ay parang musika sa tenga ni Luna, o di kaya isang pamilyar na tinig na matagal nang nawawala. Ayon sa mga lumang news reports, si Aniela Alcantara ay misteryosong nawala mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Siya ay 5 buwan pa lang noon. Ito ay nangyari ilang linggo matapos ang isang matinding insidente sa Alcantara Ancestral Home. Isang di umano'y pagnanakaw na nauwi sa sunog, kung saan marami sa mga lumang ari-arian ng pamilya ang nasira. Habang abala ang lahat sa insidente, bigla na lang nawala ang sanggol. Walang nakita ni bahid ni Aniela. Ang pamilya ay naglungsad ng malawakang paghahanap. Nag-alok ng malaking pabuya, ngunit walang resulta. Ang insidente ay labis na nagpaguho sa pamilya, lalo na kay Doña Elena na ilang beses na ring nagkasakit dahil sa kalungkutan. Ang mga artikulo ay puno ng espekulasyon. May nagsasabing dinukot siya para sa ransom. May nagsasabing dinala siya sa ibang bansa. At mayroon ding nagsasabing baka hindi na siya buhay. Ngunit walang kailanman nagkaroon ng konkretong ebidensya o leads. Luna, ang lalim ng iniisip mo. Puna ni Marco habang papalapit sa kanyang mesa sa library. May dala siyang kape at tinapay. Mukhang may pinagdadaanan ka. Ikinuwento ni Luna ang lahat kay Marco. Ang pagtatapat ng kanyang ina, ang lumang hikaw, ang kanyang mga panaginip, at ang kanyang mga natuklasan tungkol sa pamilya Alcantara. Matyagang nakinig si Marco, at sa bawat salita ni Luna, nakita niya ang bigat ng katotohanan na unti-unting lumalabas. So, sa tingin mo, ikaw si Aniela Alcantara? Tanong ni Marco na nakanganga. Hindi ko alam, Marco, pero ang daming coincidence. Ang hikaw, ang pangalan, ang edad, at yung panaginip ko, sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at pag-asa. Pero paano? Bakit? At bakit ako iniwan? Kailangan natin ng patunay, Luna, sabi ni Marco. Ang kanyang computer whiz mind ay nagsisimula ng magplano. DNA test. Yun ang pinakamabilis at pinaka-accurate na paraan. Pero paano? Hindi ko naman pwedeng basta-basta lapitan ng mga Alcantara at sabihin, "Hi, ako si Aniela. Pwedeng magpa-DNA test?" Pangamba ni Luna. Nag-isip si Marco. Kailangan natin ng sample ng DNA test mula sa kanila. Pero discreetly, may naisip ako. Nalaman ni Marco na ang mga Alcantara ay mayroong lumang ancestral home na ginawa ng museum. Doon ay nakalagay ang maraming personal na gamit ng pamilya, kabilang ang mga lumang suklay, damit at mga memorabilia. Ito ay isang lugar na madaling puntahan ng publiko. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa Alcantara Museum, isang malaking mansyon na pinalibutan ng luntiang hardin, malayo sa ingay ng syudad. Ang bawat sulok ay puno ng kasaysayan at yaman. Ang mga larawan sa dingding ay nagpapakita ng iba't ibang henerasyon ng pamilya Alcantara. Habang naglalakad si Luna sa palasyo, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Pakiramdam na tila nakauwi siya, ngunit mayroon ding matinding pagkalito. Nang makarating sila sa exhibit ng mga personal na gamit ng Doña Elena, nakita nila ang isang lumang suklay na nakalagay sa ilalim. Gawa ito sa ivory at may kakaibang ukit na kahawig ng pattern sa kanyang hikaw. Alam ni Marco na ang hair follicles na naiiwan sa suklay ay sapat na para sa DNA test. Sa isang iglap, habang abala ang caretaker na magkwento sa isang grupo ng turista, kinuha ni Marco ang suklay. Mabilis niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok.
ibinalik ang suklay sa lalagyan at walang bakas na naglakad sila papalabas. "Nakuha ko na!" Buling ni Marco kay Luna na namumutla sa kaba. Paano na ngayon ang gagawin natin?" Tanong naman ni Luna. "May kilala ko na nagtatrabaho sa isang forensic club. Pwede siyang tumulong sa atin, pero kailangan nating maging maingat," paliwanag ni Marco. Ang sumunod na linggo ay punong-puno ng tensyon para kay Luna. Bawat segundo ay parang isang oras habang inihintay nila ang resulta. Hindi siya makapag-focus sa klase at tirap siyang matulog. Ang tanong na, "Sino ako?" ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Makalipas ang 5 araw, tumawag si Marco. Ang boses niya ay excited at nanginginig. "Luna, nakuha ko ng resulta. Positive. Ikaw si Aniela Alcantara." Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa mundo ni Luna. Lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang panaginip, lahat ng kanyang mga hinala ay nagkatotoo. Hindi siya isang simpleng dalaga na may simpleng buhay. Siya ang nawawalang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Nagkita sila ni Marco sa isang tahimik na coffee shop. Pinakita ni Marco ang mga dokumento. Walang duda. Ang DNA sample ay nagtutugma. Si Luna at si Aniela Alcantara ay iisa. Ang unang reaksyon ni Luna ay gulat. Pagkatapos ay lungkot. Isipin mo, ilang dekada siyang lumaki sa isang mundong hindi niya tunay na kinabibilangan. Ang kanyang ina ay hindi pala niya tunay na ina. Ang kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Hindi sa kasalanan ng kanyang kinagisnang ina, kundi sa kasalanan ng kung sino man ang nagdulot ng pagkawala niya. "Anong gagawin mo ngayon, Luna?" tanong ni Marco. "Kailangan kong kausapin ang aking tunay na ina," sabi ni Luna habang pinipigilan ang luha. "Kailangan kong sabihin sa kanya at kailangan kong harapin ang mga Alcantara." Bumalik si Luna sa apartment. Nakita niya si Aling Nena na naglalaba. Ang tanawin ng pagod sa mukha ng ina ay nagpabigat lalo sa kanyang loob. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na buong buhay niya siyang itinuring na anak na hindi pala siya tunay na ina? "Inay," sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay mahina. Lumingon si Aling Nena at nakita ang namumugtong mata ni Luna. "Anak, anong nangyari? Bakit ka umiyak?" "Inay, may nalaman po ako," sabi ni Luna at ipinakita ang mga papeles ng DNA test. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagtuklas ng hikaw hanggang sa pagsasaliksik at sa tulong ni Marco. Habang nagkukwento si Luna, unti-unting namutla ang mukha ni Aling Nena. Nang marinig niya ang resulta ng DNA test, napaupo siya. Ang mga mata niya ay puno ng halo-halong emosyon. Gulat, kalungkutan, at pangamba. "Anak, paano na ngayon?" bulong ni Aling Nena. Niyakap ni Luna ang kanyang ina. "Inay, kahit kailan, kayo pa rin ang nanay ko. Kayo ang nagpalaki sa akin. Kayo ang nagmahal sa akin. Walang makakapagpabago niyan. Kailangan ko lang malaman ang katotohanan." Niyakap din ni Aling Nena si Luna na maigpit at umiyak silang dalawa. Ang pagmamahal na pinagsaluhan nila ay hindi mababago ng anumang papeles o katotohanan. Ngunit alam nilang pareho na ang buhay ni Luna ay magbabago ng tuluyan. Kinabukasan, kasama si Marco, nagpunta si Luna sa mansyon ng mga Alcantara. Habang papalapit sila sa malaking gate, naramdaman ni Luna ang kaba. Ito ang lugar na nakita niya sa kanyang panaginip. Ito ang pinagmulan niya. Nagkaroon sila ng appointment sa pamamagitan ng abogado ni Marco. Ang kanilang abogado ay nagulat sa impormasyong ibinigay ni Marco.
Ngunit nang makita ang DNA result, agad niyang inayos ang pagpupulong. Nang makapasok sila sa mansyon, sinalubong sila ng isang matandang kasambahay. Pagkatapos, pinaupo sila sa isang malaking sala na puno ng mga antik at mamahaling dekorasyon. Ilang sandali, bumaba sa hagdanan ng isang eleganteng babae, si Doña Elena Alcantara. Sa likod niya ay si Don Fernando at ang kanilang mga anak na si Arthur at Sophia. Nang magtama ang tingin ni Luna at Doña Elena, ay parang may kung anong kuryente na dumaloy. Ang mga mata ni Doña Elena ay napako sa hikaw ni Luna. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Anyela! Bulong ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nilahad ni Luna ang mga papeles ng DNA test. Isa-isang binasa ng pamilya Alcantara ang mga dokumento. Hindi nila mapigilan ang mga luha. Matagal na silang nawalan ng pag-asa. Niyakap ni Doña Elena si Luna na maigpit. Anak ko, buhay ka. Hindi ako nagkamali. Nararamdaman ko na ikaw ito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Luna ang yakap ng kanyang biological na ina. May init at pagmamahal doon na iba sa yakap ni Aling Nena. Ngunit parehong mahalaga. Pagkatapos ng emosyonal na reunion, kinuwento ng mga Alcantara ang buong kwento mula sa kanilang pananaw. Ang pagnanakaw at sunog sa mansyon ay nangyari sa gitna ng matinding tensyon sa pamilya. Isang kasambahay na pinagkatiwalaan nila, si Manang Rosa, ay nagalit sa kanila dahil sa hindi pagtanggap sa kanyang anak na lalaki na may relasyon sa isa sa kanilang mga kamag-anak. Sa gitna ng gulo, kinuha ni Manang Rosa si Aniela. Hindi para dukutin o humingi ng ransom, kundi para saktan ng pamilya Alcantara sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang pinakamahalaga. Inilagay niya si Aniela sa isang liblib na lugar, umaasa na hindi na ito makikita kailanman. Pagkatapos nito, naglaho si Manang Rosa. Walang nakakita sa kanyang muli. Ang mga Alcantara ay nagpasyang huwag ipaalam sa publiko ang mga detalye ng pagkawala ni Aniela, para maiwasan ng iskandalo at para protektahan ang privacy ng kanilang anak kung sakaling makita. Patuloy silang naghahanap sa loob ng mahabang panahon, ngunit nawalan sila ng pag-asa. Salamat sa Diyos at ibinalik ka sa amin, anak, sabi ni Don Fernando habang hawak ang kamay ni Luna. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay isang simula ng bagong kabanata sa buhay ni Luna. Ngunit hindi ito nangangahulugang magiging madali ang lahat. Ang balita ng pagkakakilanlan ni Luna bilang si Aniela Alcantara ay mabilis na kumalat. Naging headline ito sa iba't ibang pahayag at social media. Mula sa pagiging simpleng scholarship student, si Luna ay naging sentro ng atensyon. Sa universidad, ang lahat ay nagulat. Ang mga dating nangaapi sa kanya ngayon nagtatago sa iya, o di kay nagpipilit na makipagkaibigan sa kanya. Kabilang narito si Bianca Baldimar. Isang araw, habang naglalakad si Luna sa hallway, sinalubong siya ni Bianca. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkahiya. Luna? Aniela? Sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Gusto ko lang sanang mag-sorry sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam na ikaw pala, na ikaw ang Alcantara. Tinitigan ni Luna si Bianca. Walang bahid ng galit sa kanyang mga mata. Tanging pag-unawa lamang. Alam mo, Bianca, sabi ni Luna, ang katayuan sa buhay ay hindi basihan ng pagkatao. Hindi nagbabago ang pagkatao ko dahil lang nalaman kong Alcantara ako. Nagbabago ang pagtingin ng mga tao sa akin, oo. Pero ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasa kanyang pangalan o yaman. Dahil doon ay namula si Bianca. Naintindihan ko, bulong niya. Sana ay mapatawad mo ako.
Matagal na kitang pinatawad, Bianca. Sagot ni Luna. Ang mahalaga, matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Ngumiti si Luna. Ito ang unang beses na nakita ni Bianca ang tunay na ngiti ni Luna. Isang ngiti na walang pait, kundi puno ng kabaitan. Sa kabila ng lahat, hindi agad tinanggap ni Luna ang lahat ng yaman at pribilehiyo na kaakibat ng kanyang pagiging alkantara. Gusto niyang tapusin ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Patuloy pa rin siya sa pag-aaral at sa kanyang part-time job. Bagamat hindi na siya kailangang magtrabaho. Bakit ka pa nagtatrabaho, anak? Hindi mo na kailangan. Sabi ni Doña Elena sa kanya isang araw. Gusto ko pong maramdaman na pinaghirapan ko pa rin ang bawat sentimo, inay. Nasanay na po ako. At saka gusto ko matuto ng mas marami sa labas. Paliwanag ni Luna. Hindi niya rin tinalikuran si Aling Nena. Madalas pa rin siyang bumibisita sa apartment. Nagdadala ng pagkain at mga regalo. Kinikilala rin ng mga alkantara ang kabutihan ni Aling Nena. Naglaan sila ng pensyon para kay Aling Nena at nagbigay ng suporta sa kanyang maliliit na negosyo. Ang dalawang ina ay nagkasundo sa pangalan ng pagmamahal nila kay Luna. Si Marco naman, ang kanyang matalik na kaibigan, ay patuloy na naging kanyang suporta. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ngayon, mas malaki na ang kanilang mga pangarap. Sa kanyang bagong katayuan, ginamit ni Luna ang kanyang impluwensya upang makatulong sa iba. Naglunsad siya ng mga scholarship program para sa mga estudyanteng nangangailangan. Tulad niya noon, sumali siya sa iba't ibang charitable foundation at nagsimulang magsulong ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga mahihirap. Ang kwento ni Luna, ang nawawalang tagapagmana na natagpuan, ay naging inspirasyon sa marami. Nagbigay ito ng pag-asa sa mga nawawalan ng pamilya at nagpapaalala sa lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan o yaman, kundi sa kanyang kabutihan ng puso, sa kanyang determinasyon at sa kanyang kakayahang magmahal. Sa uling bahagi ng kanyang pag-aaral, mas naging abala si Luna. Sa umaga, siya ay isang dedicated na estudyante. At sa hapon naman, nagiging aktibo siya sa mga proyekto ng Alcantara Group of Companies, lalo na sa kanilang Corporate Social Responsibility Arm. Hindi na siya nagtatrabaho bilang barista. Ngunit paminsan-minsan ay bumibisita pa rin siya sa coffee shop upang kamustahin ang kanyang mga dating kasamahan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon, napansin niya ang kanyang biological na ina, si Doña Elena, na nakaupo sa isang bangko, nakatanaw sa mga bituin. Lumapit si Luna at tumupo sa tabi niya. Inay Elena? Tawag ni Luna. Matagal niyang pinag-aralan kung paano tatawagin ang dalawang ina. Sa kanyang kinagis ng ina, si Aling Nena ay inay. At kay Doña Elena naman ay Inay Elena. Anak, sagot ni Doña Elena at tinawakan ng kamay ni Luna. Ang ganda ng gabi, di ba? Opo, Inay Elena. Parang ang daming kwento ng bawat bituin. Sabi ni Luna. Inay Elena, may gusto po sana akong itanong. Ano yun, anak? Yung kanta po, yung kundiman, naaalala niyo po ba? Tanong ni Luna. Ito ang kantang naririnig niya sa kanyang mga panaginip. Ang kantang pilit na umaalpas mula sa kailaliman ng kanyang alaala. Napangiti si Doña Elena. Ang kundiman na kinakanta ko sa iyo noong sanggol ka pa. Paano mo nalaman, anak? Napapanaginipan ko po, sagot ni Luna. Parang nararamdaman ko pa rin. Niyakap ni Doña Elena si Luna ng maigpit. Iyon ang lolabi mo, anak. Bawat gabi. Iyan ang aking kinakanta ko sa iyo bago ka matulog. Ang kundiman na iyon ay isinulat ng aking lola para sa aking ina. At ngayon, ikaw ang tagapagmana ng kanta na iyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luna
ang buong pagkakumpleto. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay nagdidikit-dikit na. Ang awit, ang hikaw, ang mansyon, ang pamilya, ang lahat ay nakahanap ng kanyang lugar. Sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral, si Luna ay nagtapos bilang summa cum laude. Sa seremonya ng graduation, nakaupo sa harapan ng dalawang ina, si Aling Nena at si Doña Elena. Magkatabi at parehong puno ng pagmamalaki. Naroon din ang buong pamilya Alcantara at si Marco na masayang pumapalakpak. Sa kanyang valedictory speech, ibinahagi ni Luna ang kanyang kwento. Hindi po madali ang naging paglalakbay ko. Nagsimula si Luna, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng emosyon. Mula sa pagiging isang simpleng dalaga na may pangarap hanggang sa pagtuklas ng isang lihim na nagbabago sa aking pagkakakilanlan. Maraming pagsubok ang aking hinarap. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na nanatili, ang pagmamahal. Ang pagmamahal ng aking inay Nena na nagpalaki sa akin. Nagturo sa akin ng kababaang loob at sipag. Siya ang aking unang guro at ang aking unang bayani. At ang pagmamahal ng aking inay Elena at ng buong pamilya Alcantara na walang sawang naganap sa akin at ngayon ay niyakap ako ng buong puso. Ang yaman, ang pangalan, ang katayuan sa buhay, lahat ng iyan ay pansamantala. Ngunit ang pagmamahal, ang kabutihan ng puso at ang pagnanais na makatulong sa kapwa, iyan ang tunay na kayamanan. Iyan ang hindi mananakaw at hindi mawawala. Sa mga kaklase ko po, lalo na sa mga minsan akong hinamak. Tumingin si Luna kay Bianca na nakayuko sa kanyang upuan. Salamat po. Dahil sa inyo, natuto kong maging matatag. Natuto kong ipaglaban ang aking sarili at ang aking mga pangarap. Sana po, ang aking kwento ay maging paalala sa inyo na ang paghusga sa isang tao ay hindi nakabatay sa panlabas na anyo o sa kung ano ang nakikita lamang sa mata. Sa bawat isa po sa atin, mayroon tayong sariling kwento. Mayroon tayong sariling laban. At sa bawat laban na iyan, sana ipiliin natin ang pagmamahal, ang pag-unawa at ang kabaitan. Dahil sa uli, iyan na magpapatingkad sa atin. Iyan na magpapatunay na tayo ay higit pa sa kung ano ang nakikita ng iba. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Pagtatapos ni Luna at umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong hall. Tumayo ang mga tao at nagsimulang lumakad si Luna patungo sa stage upang kunin ang kanyang diploma. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-asa para sa kinabukasan. Ngunit ang kwento ni Luna ay hindi nagtapos doon. Matapos ang kanyang pagtatapos, aktibo siyang nakilahok sa Alcantara Group. Ginabayan siya ng kanyang ama na si Don Fernando at ng kanyang kuya Arthur sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi siya naging tipikal na Harris. Ginagamit niya ang kanyang posisyon at impluensya upang isulong ang mga advokasya na malapit sa kanyang puso. Edukasyon, child welfare, at poverty alleviation. Kasama niya si Marco sa kanyang mga proyekto. Si Marco, na ngayon ay isang successful na IT consultant, ang nag-manage ng tech-related initiatives ng Alcantara Foundation. Mula sa pagiging kaibigan, lumalim pa ang kanilang relasyon. Natuklasan nila ang pagmamahal sa isa't isa. Isang pagmamahal na nabuo sa pagiging magkaibigan, sa pagtutulungan at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Isang araw, habang nasa isang outreach program sila sa isang komunidad, may lumapit sa kanila na isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Anyela, ikaw nga, sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako si Manang Rosa. Nagulat si Luna. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit siya nawalay sa kanyang pamilya. Ang babaeng ito ang nagpahirap sa kanyang mga biological na magulang. Ngunit nang makita niya ang labis na pagsisisi sa mukha ni Manang Rosa, naramdaman ni Luna ang awa. Ang matandang babae ay matagal na ring nagdusa sa kanyang nagawa.
Manang Rosa, sabi ni Luna. Kalmado ang kanyang boses. Ang Diyos na po ang bahala sa iyo. Hindi siya nagiganti. Bagkus, pinatawad niya si Manang Rosa dahil natuto siya na ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa sarili. Ito ang nagpapalaya sa puso mula sa pait at galit. Samantala, ang buhay ni Luna ay patuloy na naging patunay na ang kapangyarihan ng pag-ibig ng pamilya at ng kabutihan ay higit pa sa anumang yaman o katayuan sa buhay. Siya ang dalagang hinamak ng sosyalerang kaklase. Ngunit hindi nila alam na siya pala ang tunay na tagapagmana. Hindi lamang ng yaman, kundi ng isang puso na ginto at isang espiritu na hindi kayang baluktutin ng anumang pagsubok. At sa bawat gabing tahimik, kung minsan ay kinakanta niya ang kundiman na ibinabahagi ng kanyang inay Elena. At ang melody ay sumasabay sa alaala ng yakap ni Inay Nena. Ang kanyang kwento ay isang buhay na patunay na ang kapalaran ay hindi lamang nakasulat, kundi hinuhubog din ng ating mga pinipili at ng pagmamahal na ibinibigay natin sa mundo. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.